Matapos ang pagdaraos ng barangay at SK election sa Tundas, ilang kababayan natin ang nagpasyang maaga nang bumalik mula sa bakasyon. Naghahanda naman ang pamunuan ng mga pantalan para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Si Karen Villanda sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ilang mga kababayan natin ang nagsisiuwian na nga sa ngayon mula sa bakasyon. Ito'y para makaiwas na sa siksika ng mga babiyahe ngayong weekends. Angelique, matapos sa mahabang bakasyon, back to normal na. Kaya naman ilang mga kababayan natin ang bumabiyahe na pabalik sa probinsya at ng Metro Manila. Lalo na ang may mga dalang bata para iwas hassle na sa weekends. Ang ilan namang magbabakasyon pa lang sa Puerto Galera ay minabuting magpabook na ng tiket pabalik ng Batangas sa linggo kung saan inaasahan ang bulto ng mga pasahero. Sa tala ng PPA, umabot na sa 1.2 million ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe gamit ang pantalan nitong bago mag-eleksyon at Tundas. Pinakamaraming pasahero ay naitala dito sa Batangas Port na umabot sa higit 108,000. Inaasahan madadagdagan pa ito dahil simula ngayong Biyernes hanggang Linggo ay inaasahang muling dadagsain ang pantalan sa mga uuwi mula sa kanilang bakasyon. Kaya naman may paalala ang PPA. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Eunice Samonte, ang spokesperson ng PPA. Sa ating po mga kababayan, huwag na po tayong magdala na napakaraming gamit, lalo na po yung mga pabalik na po sa Maynila dahil tayo po ay may mga x-ray machines, no? Talagang dadaan po lahat ng mga gamit niyo po dyan. At huwag na rin po tayong magpatumpik-tumpik pa sa pagbubook ng inyong mga trip. So kung mas maari po hanggat maaga, mag-book na po kayo ng inyong mga sasakyan, no po, para maiwasan yung hassle. At paalala na rin po, siguro mas maganda kung pumunta sila ng mas maaga, no? At least 2 to 5 hours earlier doon po sa trip nila. Dahil posible po na talagang traffic na po papunta na rin sa pantalan dahil ngayon po yung inaasahan nating uwian ng mga tao. So we're expecting a lot of passengers mula po Friday, mamaya po yan, Saturday and Sunday. Samantala, naka-heightened alert pa rin ang Philippine Coast Guard hanggang November 5 at kasalukuyan pang pinaghahanap, Angelique, ang nalaglag na pasahero sa cargo vessel sa Calatagan, Batangas at sa Masbate. Narito at pakinggan natin ang tagapagsalita ng PCG. Ongoing pa rin yung search and rescue operations natin doon sa dalawang insidente ng man overboard. No? Isa na nga rito yung sa Calatagan, Batangas na tumalo noong October 31 habang nagbabiyahe na Lula ng Tugo, MB Maligaya, papunta po ng Bacolod. At pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin natin siya nakikita. Isa din po ng kababayan natin ang tumalon sa barko nitong November 1st, no? Dito naman to sa Masbate at ang sabi po ay may problema daw po at bigla na lang tumalon. Hindi po pa rin natin siya nahanap at ongoing pa rin yung ating search and rescue operations. Angelique, kung mapapansin mo dito sa aking likuran sa Batangas Port ay kakaunti lamang yung mga pasahero. Pero ngayon, Angelique, inaasahan ng PPA na dadagsa nga yung mga pasahero simula mamayang hapon. No? Pero yung mga pasahero wala dito sa Batangas Port kundi nandoon sa Calapan Port dahil yung mga nagbakasyon nga sa Mindoro ay magsisiuwian na. Doon na sila dadagsa papunta dito sa Batangas at sa Metro Manila. Angelique. Okay, so Karen, ano kaya ang ginagawa ngayon ng mga pantalan para maiwasan ang mga insidente ng mga nahuhulog sa barko? Yes, Angelique, no, maya't maya yung kanilang paalala sa mga pasahero pagdating sa safety standard. Pero ang Philippine Coast Guard naman, Angelique, ay dapat nagpapatuloy din sa pagpapaalala sa mga pasahero at nagpapatuloy din yung kanilang search and rescue operation para nga dito sa mga nahulog na pasahero. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.